Kilat News Updates. Mga balita ngayon, katutubong mangyan sa Occidental Mindoro, kinondena at tumalikod sa NPA. Guro sa Cotabato City, sugatan sa pamamaril. 3.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Top drug personality arestado sa Mati City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing kinondena ng mga katutubong mangyan sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro ang presensya at umano'y mga aktibidad ng CPP, NPA, NDF sa kanilang komunidad kasabay ng serye ng pulong-pulong at feeding activities ng militar at pulisya. Sa magkahiwalay na aktibidad sa Sitio Kapihan, Barangay San Vicente at Sitio Tambarikay, Barangay Balaw, nagkaroon ng simbolikong pagsunog ang mga residente ng bandila ng CPP, NPA, NDF at formal na pag-withdraw ng suporta sa armadong grupo bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan para sa kapayapaan at kaunlaran. Katuwang ng mga katutubo ang 76th Infantry Battalion, Philippine National Police o PNP at iba pang law enforcement units sa kampanya kontra insurhensiya. Tinalakay rin ng mga residente ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, Anti-Terrorism Law at mga programa ng NTF-ELCAC upang mapalawak ang kamalayan laban sa recruitment at armadong pakikibaka. Ayon sa mga residente, nais nilang mapanatili ang ligtas, tahimik at maunlad na pamayanan para sa susunod na henerasyon. Sugatan ng isang 59 anyos na guro matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa harap ng Cotabato State University sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosary Heights 4, Cotabato City nitong tanghali ng Linggo, Mayo 10. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Captain Anwar Mambatao ang biktima na si Faisal Usop, may asawa at residente ng Rosary Heights 8. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho umano ng biktima ang kanyang Toyota Hilux sa kahabaan ng Sinsuat Avenue nang lapitan ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklong Honda Click at pagbabarilin. Nagtamo si Usop ng tama ng bala sa kaliwang bahagi ng leeg, dibdib at balikat, ngunit nagawa pa nitong maihatid ang sarili sa ospital para sa agarang gamutan. Na-recover naman sa crime scene ang dalawang basyo ng caliber .45 na baril na pinaniniwala ang ginamit ng mga tumakas na salarin. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Mahigit 3.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Mati City, Davao Oriental nitong Mayo 8, Biyernes. Arestado ang isang top priority drug personality na kinilala na si alias Crismar, 36 years old, at residente ng Panabo City. Ayon sa Mati City Police Station, nasa 570 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon sa Baywalk, Barangay Central. Kumpiskado rin ang buy-bust money, cellphone, weighing scale, cash, clutch bag, coin purse at isang Suzuki minivan. Pinangunahan ang operasyon ng mga operatiba ng pulisya katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.